Magandang gabi po Sir Dave. Sana mapansin itong kwento ko. Ako si Pina, 27 years old. At ako ang nagbabantay ng maliit naming sari-sari store dito sa dulo ng eskinita namin. Tahimik lang ang lugar namin tuwing gabi. Yung tipong maririnig mo yung kuliglig at yung hangin na dumadaan sa mga yero. Sanay na ako sa puyatan. Alas 12 na ng gabi pero bukas pa rin ang tindahan. Mahina ang benta pero may mga suki kasi ako na gabi lang lumalabas. Isa na doon, si Jen. Matagal ko na siyang kakilala. Simula bata pa ako, lagi na siyang bumibili sa amin. Mabait siya, madaldal at halos araw-araw kaming nag-uusap. Minsan nga kapag walang bumibili, siya pa ang nakikipagkwentuhan sa akin. Gabi yun, tahimik na ang paligid. Nakaupo lang ako sa loob ng tindahan habang nagsiselfone. Nang biglang, Pina? Napatingin ako agad sa bintana ng tindahan. Nakatayo si Jen sa labas. Jen, ikaw pala. Akala ko hindi ka bibili. Sabi ko habang tumatayo. Ngumiti siya pero may kakaiba. Parang ang putla niya at medyo mabagal ang galaw. Pabili nga ng kape, tsaka asukal. Sabi niya. Inabot ko agad ang mga binili niya. Napansin ko, hindi siya gaanong nagsasalita tulad ng dati. Tahimik lang siya habang inaabot ang bayad. Okay ka lang? Tanong ko. Tumango lang siya. Oo, may nakalimutan lang ako. Umalis siya pagkatapos. Akala ko, yun na ang huli. Pero makalipas lang ang ilang minuto. Pina, napalingon ako ulit. Si Jen na naman. Medyo kinabahan ako sa gulat. Oh, may kulang pa? Pabili pa ng toyo. Sabi niya pa. Inabot ko ulit. Habang inaabot niya ang bayad, napansin ko, malamig ang kamay niya. Sobrang lamig. Parang hindi normal. Jen, parang malamig ka. Tanong ko, medyo nag-aalala. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin tapos ngumiti ng bahagya. May nakalimutan pa ako. Umalis siya ulit. Doon na ako medyo nagtaka. Hindi kasi siya ganun dati. Oo, makakalimutin siya minsan pero hindi yung pabalik-balik ng ganun kadalas sa loob ng ilang minuto. Lumipas ang ilang minuto at bumalik na naman siya. Pangatlong beses. Ina. Halos mapatayo ako agad. Jen, pang ilan na yan ah? Pabili ng asin. Sa puntong yon, ramdam ko na yung kaba. Parang may mali. Parang may hindi tama sa kanya. Pero dahil kilala ko siya at ayokong magmukhang bastos, inabot ko pa rin ang asin. Habang nagbabayad siya, napansin ko ulit, mas lalo siyang namumutla at yung mata niya parang walang buhay. Jen, sigurado ka bang okay ka lang? Mahina kong tanong. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mas malinaw. Pina, baka hindi na ako makabalik. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero hindi na siya sumagot. Ngumiti lang siya. Yung ngiting hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong kinabahan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umalis at hindi na siya bumalik. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Pakiramdam ko, may mali talaga. Kinabukasan, maaga ako nagising. Kahit halos wala akong tulog. Mabigat yung pakiramdam ko. Parang may mali na hindi ko mapaliwanag. Habang nagbubukas ako ng tindahan, napansin kong may mga taong nagkukumpulan sa may kabilang kanto, sa bahay ni na Jen. Kinabahan ako agad. Iniwan ko muna ang tindahan at dali-dali akong lumapit. Pagdating ko doon, may mga umiiyak, may mga nagbubulungan, at sa gitna ng lahat, narinig ko ang isang kapitbahay na nagsabing,
Gabi pa raw siya namatay. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ha? Hindi ko napigilang masabi. Lumapit ako sa isa sa mga kapitbahay. Anong oras? Natulog daw siya bandang 10:00 ng gabi. Tapos, hindi na nagising. Nanghina ang tuhod ko. 10:00, pero 12:00 na nang pumunta sa dyan sa tindahan ko. Hindi lang isang beses, 3 beses. Hindi pwede yun. Bulong ko sa sarili ko. Bigla ko naalala lahat. Yung pamumutla niya, yung malamig niyang kamay, yung kakaibang tingin niya sa akin, at higit sa lahat, Pina, baka hindi na ako makabalik. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Napaatras ako habang nanginginig. Pina, okay ka lang? Tanong ng isang kapitbahay. Gabi, pumunta siya sa tindahan ko. 3 beses pa. Nanginginig kong sabi. Natahimik ang mga tao. May isang matandang babae ang dahan-dahang tumingin sa akin. Kailan? Bandang 12:00 hanggang 1:00. Nagkatinginan sila. Yung iba parang natakot. Yung matanda dahan-dahang tumango. Baka nagpaalam lang siya sa'yo. Close kayo, di ba? Minsan kapag may hindi natapos o may gustong sabihin, bumabalik sila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, lungkot, o pareho. Umuwi ako sa tindahan na parang lutang. Hindi na ako makapag-focus. Paulit-ulit lang na tumatakbo sa isip ko yung nangyari kagabi. Hanggang sa napatingin ako sa mesa. Doon sa pinaglalagyan ko ng barya at pera. Bigla ko natigilan. Yung mga binayad ni Jen kagabi, nandun pa. Dahan-dahan kong hinawakan. At bigla kong kinilabutan. Hindi na pera, kundi mga lumang papel na parang napulot lang sa kalsada. Yung iba, punit-punit. Yung iba, wala nang halaga. Mga hindi totoong pera. Napaatras ako agad. Para ako napaso. Hindi pwede. Bulong ko. Pero dun palang nagsimulang bumigat lalo ang pakiramdam ko. Dahil sa gilid ng tindahan, may narinig akong pamilyar na boses. Mahina, parang galing sa malayo. Pina. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan ako napalingon sa bintana. Walang tao, pero ramdam ko may nakatingin. Pina. Mas malinaw na, mas malapit. Napapikit ako sa takot. Tapos maya-maya, nawala na din ito. Matapos yun, nagpa siya akong isara na ang tindahan at magpahinga muna. Nang mga sumunod na araw, naging okay naman na at hindi ko na rin siya naramdaman. Hello sa mga nakikinig ng PNT Stories. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lee. Taong 2005, OFW ako sa China. Construction worker sa isang project sa outskirt ng Shenzhen. Maayos naman ang kita. Hanggang sa isang araw, bigla na lang kaming tinanggal. Walang warning, wala ring back pay. Bigla na lang kaming nawala ng trabaho. Ilang linggo akong naganap ng trabaho. Paubos na ang ipon ko. Hindi ko na alam kung paano ako uuwi sa Pilipinas. Hanggang sa may nakilala akong kapwa Pinoy. Si Lito. Tahimik lang siya pero parang sanay na sanay sa lugar. Isang gabi habang kumakain kami ng instant noodle sa gilid ng kalsada, bigla siya nagsalita. Gusto mo ng trabaho? Agad ako napatingin. Anong trabaho? Saglit siyang tumingin sa paligid bago sumagot. Madali lang. Bantay ka lang ng paninda. Isang gabi lang. Bayad ka agad.
Dapat nagtanong pa ako. Dapat nagduda ako. Pero sa lagay ko nun, wala na akong choice. Pumayag ako. Kinabukasan ng gabi, sinundo niya ako. Hindi kami sumakay ng taxi. Hindi rin kami naglakad sa main road. Dinala niya ako sa isang makitid na eskinita. Madilim, halos walang ilaw. Dito? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Naglakad lang siya papasok. Habang lumalalim kami, napansin kong nawawala yung ingay ng lugar. Parang unti-unting kinakain ng katahimikan. Hanggang sa may nakita kong bakal na pinto. Kinatok niya ng 3 beses. May bumukas. Hindi ko kilala kung sino. Basta bumukas lang at pumasok kami. Pagpasok ko, unang tumama sa akin yung amoy. Hindi ko maipaliwanag. Parang halo ng kemikal, dugo, at nabubulok na laman. Napangiwi ako. Sanayan lang yan, sabi ni Lito, parang normal lang. Dinala niya ako pababa, hagdan, tapos isa pang hagdan ulit. Hanggang sa makarating kami sa isang malawak na lugar, underground, parang palengke, pero mali, sobrang mali. May mga stall, may mga tao, pero walang maingay. Tahimik, pero may mabigat na pakiramdam. Dito ka, sabi ni Lito sabay turo sa isang pwesto. Bantayan mo lang, huwag kang masyadong magtanong, at higit sa lahat, huwag kang magpapakita na bago ka. Iniwan niya ako, mag-isa. Dahan-dahan akong lumapit sa paninda at doon ko nakita isang hawla. Sa loob, may nilalang. Una, akala ko aso, pero mali. Sobrang laki, halos kasing laki ng baka. Mahaba ang paa, baluktot ang likod, at yung ulo parang hindi tugma sa katawan. Napaatras ako, pero wala akong choice. Trabaho ko to. Sa katabi, may isa pa, parang ahas, pero hindi normal. Makapalang katawan at may maliliit na paa sa gilid, parang pilit tumutubo. Gumagalaw siya pero hindi natural, parang may mali sa bawat kilos. Pinilit kong wag tumitig, pinilit kong magmukhang sanay. May lumapit na lalaki, mukhang buyer. Tumingin siya sa hawla, tapos sa akin. Magkano? Tanong niya. Napatigil ako. Hindi ko alam ang isasagot. Bigla akong naalala yung sinabi ni Lito. Huwag kang magpapahalata. Tinuro ko yung maliit na papel sa gilid ng hawla. May nakasulat na presyo. Hindi ko maintindihan ng currency, pero tumango siya at umalis. Doon ko na-realize, hindi pala ako kailangan magsalita. Kailangan ko lang magpanggap. Lumipas ang oras. Hindi ko alam kung ilang oras na ako doon. Walang orasan, walang signal, walang ideya kung anong oras na sa labas. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin yung mga nilalang. Hindi lang basta mutated. Parang may alam sila. Yung malaking aso, paminsan-minsan, tumitingin sa akin, diretso, parang tao. Yung ahas, humihinto sa paggalaw kapag nakatingin ako. Pero pag umiwas ako ng tingin, biglang may maririnig akong kaluskos. At ang pinaka nakakatakot, sa likod ng stall ko, may isa pang hawla. Mas malaki, natatakpan ng itim na tela. Di ko alam kung anong laman at ayokong malaman. Pero isang beses naramdaman ko, may huminga, malalim, mabigat, galing sa loob. Dahan-dahan kong nalingon at sa ilalim ng tela may gumalaw. Di ko alam kung ano yun, pero sigurado ako, hindi siya hayop. Hindi ko kayang wag pansinin yung nasa likod ko, yung natatakpan ng itim na tela. Bawat minuto, parang mas lumalakas yung presensya niya. Parang hinihintay niya akong tumingin. Pinilit kong mag-focus sa harap, sa mga hawla,
sa mga nilalang na kailangan kong bantayan. Pero doon ko napansin yung malaking aso. Kanina pa siya tahimik, pero ngayon hindi na siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa likod ko, eksakto sa may natatakpan. Yung ahas naman, dahan-dahang umaatras sa sulok ng hawla niya, parang natatakot. Bakit sila ganyan? Bulong ko sa sarili ko. Biglang parang may kumalabit sa bakal, galing sa likod ko. Napatigil ako, walang ibang gumagalaw. Yung ibang stall, tahimik pa rin, parang wala naririnig. Mas malakas na. Hindi ko na kinaya. Dahan-dahan ako lumingon. Yung itim na tela, bahagyang nakaangat, parang may nagtutulak mula sa loob. At doon ko nakita yung isang bahagi ng laman. Hindi ko mapaliwanag kung anong parte. Parang balat, pero hindi. Parang may ugat, pero gumagalaw. Napaatras ako. At pag atras ko, nabangga ko yung hawla ng malaking aso. Malakas. Lahat tumahimik. Mas tahimik pa sa dati. Yung mga tao sa paligid, sabay-sabay na tumingin sa akin. Mali. Nagkamali ako. Biglang yung nasa likod ko, umingay. Bigla natanggal ang tela. Hindi ko dapat nakita, pero nakita ko. Hindi ko mapaliwanag kung ano siya. Hindi siya hayop, hindi siya tao. Parang pinagtagpi-tagpi na katawan. May bahagi na parang paa, pero mali ang direksyon. May parang kamay, pero sobra ang haba. At yung ulo, parang walang hugis. Gumagalaw siya sa loob ng hawla, parang pilit kumakalas. At doon ko napansin, may bitak na pala. Huy! May sumigaw. Isang lalaki. Hindi ko kilala. Tumakbo papunta sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ako makasagot. Nanginginig na ako. Lumayo ka! Sabay hatak sa akin. Tapos biglang, yung hawla sa likod, bahagyang bumuka na. Sumigaw ang isa sa mga tao. Hindi sa takot, kundi sa galit. Biglang naging magulo ang paligid. Yung ibang vendor, nagmamadaling lumapit. May dala silang mga kadena. May iba, may hawak na parang kemikal. Isara nyo yan! Bilis! Hindi ko na inintindi. Tumakbo na ako. Wala na akong pakialam kung mapansin ako, kung mahuli ako. Basta makalabas lang ako. Tinakbo ko yung hagdan. Sa likod ko, may sumigaw, may nag-utos, may kumalabog. At sa gitna ng lahat ng ingay, may narinig ako. Hindi tao, hindi hayop. Parang tumatawag, pero hindi ko na nilingon. Paglabas ko, parang normal lang ang lahat. Kinabukasan, hindi na ako bumalik. Kahit wala na akong pera, kahit hindi ko na alam kung saan ako pupunta, hindi na ako bumalik doon. Hinanap ko si Lito, pero wala na siya. Parang naglaho na lang. Hindi ko alam kung saan pumunta. Hindi siya nag-message, hindi siya nagtanong, hindi siya naghanap. Parang alam na niya na hindi ako babalik. Lumipas sa mga taon, nakauwi ako ng Pilipinas, nagkaroon ng ibang trabaho, at pinilit kong kalimutan ang lahat ng yun. Ang lahat ng mga nabanggit ko dito, tinagalog ko na lang para mas maintindihan nating lahat. Yun lang naman. Salamat. Ang kwento ko pong ito ay naranasan ko isang gabi. Ako si Kalo, isang grab rider. Gabi yun, pagod na ako. Halos buong araw akong bumiyahe. Init, traffic, at kung ano-anong delivery. Kaya nang matapos ko ang huling booking ko, ang nasa isip ko na lang, umuwi. Bandang 11:00 ng gabi, tahimik na ang kalsada. Bihira na ang sasakyan. Habang binabaybay ko ang isang madilim na iskinita pa uwi,
Bigla akong nakaramdam ng uhaw. Sobrang uhaw. Napansin ko sa gilid ng kalsada, may isang maliit na sari-sari store. Mahina yung ilaw nun, pero bukas pa. May nakasabit pang mga paninda sa harap. Huminto ako. Swak to, sabi ko sa sarili ko. Bumaba ako ng motor, hinubad ang helmet at lumapit sa tindahan. Pabili po. Walang sumagot. Pabili po. May tubig po kayo? Wala pa ring sumasagot at wala ring lumalabas. Napatingin ako sa loob. Madilim. Parang walang tao. Baka nasa likod lang. Sabi ko. Pagod na ako at inaantok na rin. Napakusot ako ng mata, sabay hikab. Ilang segundo lang yun. Pero pag alis ko ng kamay ko sa mata ko, napatingin ako sa harap at doon may isang bote ng tubig na nakalagay na sa harap ng tindahan. Nanlaki ang mata ko. Ha? Wala kanina yun. Sigurado ako. Walang tao, walang lumabas at ilang segundo lang akong pumikit. Saan galing to? Napatingin ako sa kaliwa. Wala. Sa kanan, wala rin. Tahimik yung paligid. Walang kahit anong galaw. Pero yung bote, nandun. Parang may nag-abot lang. Pero hindi ko nakita. Kinabahan na ako. May tao po ba dyan? Medyo malakas na tanong ko. Wala pa ring sumagot. Unti-unti akong umatras. Pero sa isip ko, iniisip ko rin, baka may tao lang talaga na hindi ko nakita kanina. Baka mabilis lang o pagod lang ako. Lumapit ulit ako. Dahan-dahan, inabot ko yung bote. Malamig, parang bagong kuha sa rep. At doon ko narinig isang bulong malapit sa tenga ko. Ayan na, yung tubig mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Napalingon ako agad sa likod. Walang tao. Walang kahit ano. Pero ramdam ko may nagsalita at hindi ko siya nakita. Hindi ko na hinintay pa. Binitawan ko yung bote. Napaatras ako at halos matumba sa pagmamadali. Tumakbo ako pabalik sa motor. Nanginginig ang kamay ko habang sinususian ko. Hindi normal to. Hindi to normal. Paulit-ulit kong sinasabi. Pag andar ng motor ko, hindi na ako lumingon. Dire-diretso ako sa pag-alis. Pero habang umaandar ako, parang may pakiramdam na may nakatingin sa likod ko. Hindi ko na tinignan. Hindi ko na rin nilingon. Pagdating ko sa bahay, agad kong sinara ang pinto. Hingal na hingal ako. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Kinabukasan, kuwento ko sa kapwa ko rider yung nangyari. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Teka, saan banda yan? Sinabi ko ang lugar. Bigla siyang natahimik. Pre, alam mo ba na matagal nang walang tao sa tindahang yan? Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin? Dati may matandang nagbabantay dyan. Mag-isa lang siya. Lagi ring bukas paggabi. O tapos, isang araw, natagpuan na lang siyang patay sa loob. Inabot ng ilang araw bago napansin. Simula noon, sarado na yan. Wala nang umuupa. Pero may mga nagsasabing... Ano? Mahina kong tanong. May sumasagot pa rin daw kapag may bumibili. Hindi na ako nakapagsalita. Hanggang ngayon, hindi na ako dumadaan sa iskinitang yon. At ang karanasan kong yon, hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maya. Matagal ko nang pangarap magtayo ng sarili kong sari-sari store. Hindi na kasi sapat yung kinikita ko sa kung ano-anong sideline.
Gusto ko ng stable, yung may araw-araw na benta. Kaya naisip ko, sa palengke. Alam ko, doon malakas ang kita, matao, maraming bumibili, at halos buong araw, may galaw. Kaya isang umaga, nagpunta ako sa pinakamalapit na palengke para maghanap ng pwedeng marentahan na pwesto. Mainit, maingay, at may halo-halong karne at gulay ang paligid. Pero para sa akin, okay lang, sanay na ako. Isa-isa kong tinignan ang mga bakanteng pwesto. Yung iba, masikip, yung iba naman, sobrang mahal. Hanggang sa napadpad ako sa medyo dulong bahagi ng palengke. Mas tahimik doon, mas konti ang tao, at doon ko nakita yung pwesto. Malinis, maayos, saktong laki para sa plano kong tindahan. At ang pinaka nakakagulat, napakamura ng renta. Medyo nagtaka ako. Bakit walang kumukuha nito? Pabulong kong tanong. Sa pwesto sa kaliwa, may matandang nagtitinda ng gulay. Tumingin siya sa akin, tapos mabilis ding umiwas ng tingin. Medyo nakaramdam ako ng kakaiba, pero hindi ko pinansin. Lumapit ako sa bantay ng palengke at tinanong ko agad, "Boss, yung pwesto, bakante pa?" Tumingin siya sa akin ng ilang segundo bago sumagot, "Bakante po." "Magkano renta?" Sinabi niya ang presyo. Napatigil ako. "Seryoso? Ang mura naman." "Oo, kung gusto mo, ikaw na kumuha." Parang ang bilis. Parang gusto niya agad na may magrenta. Pero dahil sa excitement ko, hindi ko na masyadong inisip. "Kunin ko na po," sabi ko agad. Sa loob ng araw na yon, napag-usapan namin lahat. Nakapag-down na ako at binigyan niya ako ng susi. Habang inaabot niya sa akin, napansin ko, parang ayaw niyang humawak ng matagal. Parang nagmamadali siyang bitawan. "Ikaw nang bahala sa pwestong yan," sabi niya. Hindi ko na pinansin. Sa isip ko, swerte ako. Sa loob ng 3 araw, naayos ko agad ang tindahan ko. Nakapagsabit ako ng mga paninda, kape, noodles, dilata, candy, tapos soft drinks. Simple lang pero maayos. At totoo nga, malakas ang benta. Kahit nasa dulong bahagi ako, may mga dumadayo pa rin. Pagdating ng gabi, nagsasara na ang ibang pwesto. Unti-unting tumatahimik ang palengke. Pero ako, nagdesisyon na kung doon na rin matulog para bantay na rin sa paninda. Naglatag ako ng banig sa loob. May maliit na ilaw at electric fan. Unang gabi ko, tahimik. Masyadong tahimik. Yung tipong kahit kaluskos sa labas, rinig mo agad. Bandang hating gabi, habang nakahiga ako, may narinig ako. Kalansing. Parang may nahulog na lata. Napabalikwas ako. "Teka, may tao ba?" Bulong ko. Tumingin ako sa paligid. Wala. Maayos ang mga paninda. Walang gumalaw. Huminga ako ng malalim. Pagod lang to. Huminga ulit ako. Ilang minuto lang ang lumipas. May kalansing ulit. Mas malakas na. Mas malapit. Parang galing sa likod ng pwesto. Tumayo na ako. Dahan-dahan akong sumilip sa likod. Madilim. Walang tao. Pero ramdam ko, may mali. Bumalik ako sa loob. Pilit na kinakalma ang sarili ko. "Baka daga lang yan," sabi ko pa. Pero kahit anong pilit ko, hindi na ako makatulog. Hindi na ako nakatulog ng maayos pagkatapos ng unang gabi. Pero dahil kailangan ko ng kita, tinuloy ko pa rin. Kinabukasan, normal lang ang lahat. Matao ulit ang palengke. Sunod-sunod ang bumibili. At kahit papano, nakalimutan ko yung nangyari. Hanggang sa sumapit ulit ang gabi. Isa-isang nagsara ang mga katabing pwesto. Yung ilaw sa paligid, unti-unting namamatay. At ako na lang ulit ang natira sa pwesto. Bandang 12:00, naramdaman ko ulit yung biglang lamig ng hangin. Parang may dumaan sa likod ko.
Napalingon ako agad. Wala. Pero this time, hindi na lang tunog. Habang nag-aayos ako ng paninda, may nahulog na lata. Sa harap ko mismo. Napaatras ako. Hindi na normal to. Wala namang hangin. Walang tao. Pero kusa itong gumalaw. Bigla akong kinabahan ng sobra. Mabilis kong inayos ulit, sabay upo. Pinilit kong magpakatatag. Pero ilang segundo lang ang lumipas. May kalansing ulit. 3 beses. Sunod-sunod na. Parang may gumagalaw sa mga paninda ko. Isa-isa. Dahan-dahan. Parang may naghahanap. Tama na to, sabi ko. Tumayo ako at doon ko narinig. Hininga. Hindi sa harap ko, kundi sa likod. Mabagal, mabigat, parang pagod. Unti-unti akong napalingon. At doon ko nakita sa salamin ng maliit kong display, may refleksyon. Isang babae. Nakatayo sa likod ko, nakatungo, hindi gumagalaw. Nanigas ako. Dahan-dahan ako lumingon sa likod ko. Pero wala. Pero sa salamin, nandun siya. Mas malinaw. Payat, maputla, at nangingitim ang paligid ng mata. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sino ka? Nanginginig kong tanong. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya at tumingin sa akin ng diretsyo. At sa sandaling yon, biglang nahulog lahat ng lata sa istante. Napaupo ako sa takot at narinig ko mahinang boses. May kulang. May kulang pa. Napaiyak na ako. Wala akong kinuha. Hindi ko alam. Nanginginig kong sabi. Pero lalong lumakas ang kalansing. Parang may nagkakalkal sa tindahan ko. Parang may hinahanap na hindi ko makita. Hanggang sa biglang tumigil. At doon ko narinig ang huling sinabi. Pwesto ko to. Biglang namatay ang ilaw. Napadilat ako sa dilim. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko agad ang gamit ko. Kahit nanginginig ang kamay ko, tumakbo ko palabas ng palengke. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako bumalik ng gabing yon. Kinabukasan, nanginginig pa rin ako habang kinakausap ko yung katabing tendera. Totoo bang may namatay dito? Tanong ko. Parang hindi na siya nagulat. Dati may nagtitinda dyan. Inatake daw. Matapos yun, may nagpaparamdam na raw. Parang may hinahanap lagi. Bakit hindi nyo sinabi? Sinabi namin yan sa may bantay. Pero wala. Pinaparentahan pa rin. Kaya nga mura, di ba? Wala na akong nasabi. Kinabukasan din, kinuha ko lahat ng paninda ko. Iniwan ko ang pwesto. Hindi ko na inisip ang pera. Ang mas mahalaga sa akin ay makaalis. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Ang alam ko lang, turista ako noon sa Guangzhou. Simpleng lakad lang. Gabi na, medyo pagod na ako kakagala. Mahilig kasi ako mag-explore ng mga eskinita, lalo na yung mga hindi dinadaanan ng mga turista. Doon nagsimula ang lahat. Tawagin nyo na lang akong Red. Habang naglalakad ako sa isang makitid na alley, napansin ko na parang unti-unting nawawala yung ingay ng lungsod. Wala nang busina, wala nang tao, kahit yung ilaw ng poste parang humihina na. Hanggang sa may nakita kong hagdan pababa. Concrete siya, luma, at may dim na pulang ilaw sa ilalim. Parang galing sa mga horror movie. Pero ewan ko, may kung anong humila sa akin pababa. Siguro curiosity. Siguro katangahan. Pagbaba ko, doon ko naramdaman agad. Mali. Amoy pa lang,
Hindi normal. Halo ng lumang dugo, insenso at parang nabubulok na karne. Sa dulo ng hagdan, may parang underground na palengke. Pero walang ingay. Tahimik pero may mga tao. At lahat sila parang may tinatago. Hindi ako nagpahalata. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Makisabay ka lang. Huwag kang tumingin ng kakaiba. Naglakad ako na parang isa ako sa kanila. Nakayuko ng konti. Walang emosyon sa muka. Pero sa loob ko, nanginginig na ako. Unang nakita ko, isang stall na may mga bote. Sa loob ng bote, may parang gumagalaw. Hindi ko agad tinignan ng maigi. Ayokong malaman. Sa katabi, may mga nakahigang hayop. Pero hindi normal. Yung isa, parang aso. Pero sobrang haba ng paa. Yung isa naman, parang ahas na may maliliit na paa. Pero walang nagtataka. Parang normal lang sa kanila. Habang papasok ako sa mas malalim, napansin ko yung mga tao. Hindi sila nagsasalita. Kung magsalita man, pabulong lang. At yung mga mata nila, parang mga walang buhay. Hanggang sa may nadaanan akong stall na halos walang ilaw. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob. Nakatingin lang sa akin. Hindi siya kumikibo. Hindi ko alam kung paano, pero alam niyang hindi ako kabilang doon. Bigla siyang ngumiti, dahan-dahan. Tapos itinuro niya yung nasa likod niya. Ayokong tumingin pero napatingin ako. At doon ko nakita, nakatayo sa sulok, tuwid, hindi gumagalaw. Isang bangkay. Nakasuot ng lumang damit na parang sa sinaunang Tsina. Maputla ang balat, mahaba ang kuko, at ang pinaka nakakatakot, nakatayo siya na parang buhay. Hindi nakapikit, kundi nakadilat. Narinig ko yung matanda, pabulong. Tatagalogin ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Jiangshi, gusto mo ba? Nanlaki ang mata ko. Hindi ako sumagot. Hindi ako pwedeng sumagot. Dahan-dahan akong umatras. Pero habang umaatras ako, napansin ko, hindi lang isa. Sa ibang stall, may 3. May iba't ibang itsura. Pero lahat nakatayo, hindi gumagalaw, at parang naghihintay. At doon ko napansin ang pinakang nakakatakot. Hindi pala lahat nakatigil. Sa gilid ng paningin ko, may isa. Hindi ko siya direktang tinitignan, pero sigurado ako. Kanina, nakaharap siya sa kabilang direksyon. Ngayon, nakaharap na siya sa akin. Hindi ako pwedeng tumakbo. Hindi ako pwedeng magpanik. Kasi ramdam ko, kapag nalaman nilang hindi ako buyer, hindi na ako makakalabas dito. At habang naglalakad ako palayo, may narinig akong tunog sa likod ko. Parang may tumatalon. Hindi ako lumingon kahit naririnig ko yung tunog. Palapit ng palapit. Alam ko kung ano yun. Ayokong kumpirmahin. Ayokong makita. Pero ramdam ko, sinusundan na ako. Pinilit kong kumalma. Lakarin mo lang. Isa ka sa kanila. Isa ka sa kanila. Yun ang paulit-ulit sa isip ko. Habang naglalakad ako, napansin ko na yung ibang tao sa paligid. Unti-unting humihinto. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa direksyon ko. Mas lumakas yung tunog. Mas mabigat na. Mas malapit na. At doon ko naramdaman yung hangin sa batok ko. Malamig. Amoy lupa. Amoy patay. Hindi ko napigilan. Saglit lang. Sumulyap ako. At doon ko nakita, nasa likod ko na siya. Yung Jiangshi. Nakatayo. Diretso ang katawan. Nakataas ang 2 braso. At yung mata niya nakatitig diretso sa akin.
Hindi na siya katulad kanina. Gumagalaw na siya at bawat galaw niya, isang malakas na talon. Biglang may humawak sa braso ko. Napalingon ako. Isang lalaking mukhang vendor. Hindi siya nagsalita. Mariin ang hawak niya. At saka niya ako hinila papasok sa stall niya. Hindi ka dapat nandito. Hindi ka dapat tumingin. Bulong niya halatang kinakabahan. Hindi ka nila bibitawan kapag napansin ka. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makagalaw. Tanging naririnig ko lang yung paglapag sa labas. Tapos suminto. Eksakto sa tapat ng stall. Pareho kaming natahimik. Walang gumalaw. Walang huminga ng malakas. Dahan-dahan, sumilip yung lalaki. Tapos bigla siyang umatras. Hinahanap ka niya. Bulong niya. Paano ako makakalabas? Halos pabulong ko ring tanong. Saglit siyang tumingin sa akin. Parang nagdadalawang isip. Pero sa huli, may inabot siya. Isang maliit na papel na may pulang sulat. Hindi ko maintindihan. Idikit mo sa noo mo. Huwag mong tatanggalin hanggang makaalis ka. Bakit? Para hindi ka nila makita bilang buhay. Nanlamig ang buong katawan ko, pero wala akong choice. Dahan-dahan kong idinikit yung papel sa noo ko. Lumakad ka lang palabas. Huwag kang tatakbo. Kapag tumakbo ka, hahabulin ka nila lahat. Huminga ako ng malalim at lumabas. Biglang sobrang tahimik. Wala na yung mga tao. Wala na yung mga stall na maingay sa pakiramdam. Parang naging patay ang lugar. Nandun pa rin siya, yung Jiangshi. Nakatayo sa gitna, eksaktong sa dadaanan ko. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko, alam niyang nandito ako. Habang dumadaan ako sa harap niya, biglang umiling ang ulo niya, dahan-dahan, papunta sa direksyon ko. Gusto ko sumigaw, gusto ko tumakbo pero pinigilan ko. Hanggang sa nalampasan ko siya. Pag-akyat ko na hagdan, pakiramdam ko bawat segundo may hahawak sa paa ko. Pero wala. Paglabas ko, bumalik ang ingay ng lungsod. Mga ilaw, mga sasakyan at mga tao sa paligid. Parang wala nangyari. Pagtingin ko sa likod ko, wala nang hagdan. Pader na lang. Solid. Parang hindi ko pinasukan. Tinanggal ko yung papel sa noo ko. Pagtingin ko, may nakasulat. Hindi ko maintindihan yung characters. Pero may maliit na English sa gilid. Dead. Simula noon, hindi na ako bumalik sa kahit anong eskinita. Tapos, hindi na ako nag-explore ng gabi. Taong 2010 nang mangyari to. Ako nga pala si James. Matagal na ako nakatira sa China. Dati, maayos naman ang buhay ko. May trabaho, may pangarap at may direksyon. Pero unti-unti, nawala lahat. Nawala ng trabaho, napabayaan ng sarili, hanggang sa napasama ako sa mga maling grupo. Mga kaibigan kong puro bisyo ang alam. Inom, droga, sugal, doon na umikot ang buhay ko. At doon ko nakilala si Chen. Hindi ko alam kung tunay niyang pangalan yun, pero parang siya ang pinaka konektado sa grupo namin. Kung may kailangan ka, lalo na gamot, sa kanya ka lalapit. Isang gabi habang nasa maliit kaming apartment, bigla siyang lumapit sa akin. Tatagalugin ko na lang po para mas maintindihan ng lahat. Samahan mo ko. Saan? Tanong ko. Medyo lutang pa. May bibilin lang. Dugtong niya pa. Hindi na ako nagtanong. Sanay na ako. Kung gamot ang usapan, alam ko na kung ano yun.
Lumabas kami ng gabi. Tahimik ang kalsada. Hindi kami dumaan sa usual na bilihan namin. Sa halip, pumasok kami sa isang iskinita. Mas madilim, mas tahimik. Pre, saan tayo? Tanong ko. Naglakad lang siya diretso. Habang papasok kami, napansin ko, wala sasakyan at wala na ring mga tao. Hanggang sa may nakita kaming pinto. Luma na yun. Kinatok niya lang. Tapos biglang bumukas na agad. Parang alam na darating kami. Pagpasok namin, pre, bakit tayo nandito? Bulong ko. Ngumiti siya sa akin. Pero hindi normal. E di bibili tayo ng gamot. Hindi na ako nagtanong. Pero dapat, nagtanong pa ako. Dinala niya ako pababa. Hagdan yun. Hanggang sa makarating kami sa isang malawak na lugar. Underground. Black market. Okay, sabay ka lang. Huwag kang magpapahalata na hindi ka sanay. Sabi niya. Tumango lang ako. Kahit sa loob ko, kinakabahan ako. Naglakad kami sa pagitan ng mga stall. Sa unang stall, may nilalang. Nakatali. Parang tao. Pero may balahibo, makapal, at yung muka, may pilas. Parang pinagsama ang tao at hayop. Napahinto ako. Hinila ako ni Chen. Huwag kang tumitig, bulong niya. Sa sumunod na stall, mas malala. Isang nilalang na parang tao ang katawan, pero yung ulo, nilagyan ng aso. Una, paghihinalaan mong costume, pero hindi. Totoong ulo ng aso. Humihinga yun. At nakatingin sa mga dumadaan. Umabog ng sobra ang dibdib ko. Pre, ano to? Halos pabulong kong tanong. Hindi na siya sumagot at naglakad lang. Tapos maya maya, bigla siya huminto. Lumapit sa isang stall. At doon, mas marami. May parang tao na may pakpak, pero hindi buo. Parang pilit tinahi sa likod. May isa na sobrang haba ng braso, umaabot hanggang sa sahig. At ang pinakang malala, may isa na mukhang normal na tao, pero sa likod niya, may buntot, mahaba tapos gumagalaw. Napaatras ako. Biglang kumapit si Chan sa balikat ko, mariin. Tignan mo sila. Pero huwag mong ipakita na natatakot ka. Bakit? Dahan-dahan siya lumapit sa tenga ko. Kasi kung malaman nilang hindi ka sanay, baka ikaw na ang sunod na paninda. Nanigas ako sa narinig ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Pero pinilit kong kumalma. Pinilit kong magpanggap. Naglakad kami ulit at habang dumadaan kami, napansin ko yung mga nilalang. Hindi lang basta nakatingin, parang sinusundan nila ako ng tingin at yung iba ngumingiti. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, alam nila kung ano ako. Hindi ko na kaya magpanggap, pero kailangan. Habang naglalakad kami ni Chen sa loob ng black market, ramdam ko na parang pabigat ng pabigat yung hangin. Hindi normal, parang may presyon sa dibdib ko. At yung mga nilalang, mas lalo kong napapansin. Yung isa na may pakpak sa likod, biglang kumislot. Hindi simpleng galaw, parang pilit niyang ibinubuka yung pakpak niya kahit mali ang pagkakatupi. Sa katabing stall, yung may mahabang braso, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya, diretso sa akin. Hindi ko alam kung iniisip ko lang, pero parang tinuturo niya ako. Pre, umalis na tayo. Bulong ko kay Chen, halos hindi na lumalabas yung boses ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa isang vendor, parang may inaayos. Sandali lang, dito na yun, sabi niya. Dito? Ulit ko. Tumango siya. Lumapit kami sa stall. Iba ito sa mga dinadaanan namin. Mas madilim.
Walang nakadisplay na nilalang, walang hawla. Akala ko normal na, pero mali ako. May lalaking lumabas sa likod, matangkad na payat, at yung mata niya, hindi kumukurap. Tumingin siya kay Chen. "Handa ka na?" tanong niya. Tumango si Chen. Bigla niya akong nilingon. "Kasama mo?" tanong ng lalaki. "Kaibigan ko," sagot ni Chen. Tinignan ako ng lalaki. Matagal, parang binabasa niya kung sino ako. Kung gusto kong umiwas ng tingin. Pero naalala ko, "Huwag kang magpapahalata," sabi ni Chen. Kaya tumitig lang ako. Kahit sa loob ko, gusto ko nang tumakbo. Tumango yung lalaki, tapos pumasok siya ulit sa likod. Ilang segundo lang, bumalik siya. May dala, isang maliit na lalagyan. Salamin. Pero hindi yun ang ikinagulat ko. Sa loob ng lalagyan, may gumagalaw. Maliit na parang uod. Pero may hugis ng muka. Mukha ng tao. Napaatras ako ng konti. Napansin niya. "Hindi ka sanay," sabi ng lalaki. Hindi tanong, kundi alam niyang hindi talaga ako sanay. Bago pa ako makasagot, biglang may sumigaw sa likod. Hindi ko maintindihan ng salita, pero alam kong may mali. Biglang nagkagulo. Yung mga tao biglang nagmamadali. Yung mga vendor, may mga sinasara. May mga humihila ng mga hawla. At yung mga nilalang, biglang naging maingay. Yung may pakpak, biglang pumagaspas. Yung may mahabang braso, kumalabog sa bakal. At yung parang aso ang ulo, sumugod sa harap ng hawla. "Umalis na tayo!" sigaw ko. Hinila ako ni Chen. Tumakbo kami. Wala na akong pakialam kung mapansin kami. Habang tumatakbo kami, may narinig akong kalabog sa likod. Parang may nakawala. Hindi ko nilingon. Tinakbo namin yung hagdan. Paglabas namin, huminga ako ng malalim. "Pre, ano yun?" hingal kong tanong. "Gamot," sagot niya. "Para saan?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Kinabukasan, hindi na ako sumama sa kanya. Tinawagan niya ako. Minessage pero hindi ko na sinagot. Unti-unti, tinanggal ko ang sarili ko sa grupo, sa bisyo, sa lahat. Hindi madali, pero mas nakakatakot yung mga nakita ko doon kesa sa mga nandito lang sa paligid. Lumipas ang mga taon, nakabawi ako at nagbago na rin ako. Sa ngayon, naaalala ko pa rin yung karanasan kong yun. Pero hanggang mamatay ako, hindi ko yun makakalimutan.